ako yung 15 years old na sinasabi sa sarili ko, no, na um, tuloy-tuloy mo lang kasi nandiyan ka sa isang lugar na iniisip ko at gusto kong marating. Sa hindi masabi ng mga salita, tapat lang kita nahanap, tapat lang ng kita makita. Ano naman ang iyong naging pinaghugutan ng mga linyang ito? Sige. Actually, ano yan ito, medyo personal din. Pero marami ring energy. Pag susulat ako, maraming energy. Pero very particular. Nakasakay ako sa isang sasakyan or motor yata yun, nagmumotor ako. Dito rin sa Antipolo. Marami ritong mga nagmumotor na ang bibilis magpatakbo. Okay. Ako kasi hindi ako gaanong, ano lang ako, banayad. Dun sa may Robinsons, meron dun intersection. Ang bagal ko magpatakbo. Meron dalawang umovertake sa akin. Ang bilis-bilis. No? Pagdating sa intersection, magkasabay uli kami dun. Kasi nakat siya ng... Tapos, merong linya na pumasok sa isip ko na sabi ko, saan ka ba nakakarating sa pagmamadali mo? Pare-pero lang naman tayo makakarating din sa dulo. Okay. Yung idea nung saan ka makakarating sa dulo ng pagmamadali. Parang, minsan kailangan siya ng ng parang katahimik. Kailangan mo tumahimik, kailangan mo... Yung linya ng sapat lang, yung word na sapat lang ay play of words ko. Doon sa dalawang kahulugan, yung pat lang bilang disruption ba nung noise, tsaka sapat bilang ano ba yung sapat sa English? Enough and disruption, yung bang katahimikan. So yun yung play of words ko yan sa sapat lang. Okay. Ito. Yung kanta mo may titulong Ibang Pagtingin. Ito. Binubulong ng hangin. Mapapadpad ka sa akin. Mapapadpad ka sa akin. Bakit? Diba ang karamihan yung kanta, hindi siya nauulit sa bawat linya. Bakit sa kantang Ibang Pagtingin, na pag-desisyonan mong magkapareho yung dalawang linya ng yung kanta? Yung idea ng Ibang Pagtingin ay tingnan sa ibang perspective yung isang bagay na supposedly sa isang pagtingin para siyang malungkot at negative. So parang tingnan mo siya sa ibang pagtingin. Yung linya bago yan na ang binubulong ng hangin ay mapadpad ka sa akin, mapadpad ka sa akin. Ang linya niyan na gusto ko na lang isipin na kung hindi ko hawak ang kamay mo, itong distansya sa pagitan natin, habang tumatagal, lumalapit. At ang binubulong ng hangin, mapapadpad ka sa akin, mapapadpad ka sa akin. Dalawang bagay, no? Yung, baka yung universe naman talaga, kung gustong pagtagpuin tayo, magtatagpo tayo. Pangalawa, kaya ko siya ginawang dalawa, kasi gusto kong i-emulate yung onomatopoeic response ng hangin na repetitive. Yung bang tunog ng hangin na pag umiihip yan, paulit-ulit. So, ini-emulate ko rin yun sa line na yan, na parang gusto ko magtunog hangin din siya ba, na bulong. Okay. Romel, sa lahat ng mga kantang nilikha mo, may hugot, may malalim, at may mga pinagsisimulang emosyon. Anong legasiya ang nais mong maiwan at tumatak sa bawat nakikinig at nagbabasa ng mga likha mo? Gusto kong legacy ba? Even though palagay ko masyado pang maaga yung sa career ko, natanongin ako kung ano yung legacy ko. Pero meron akong consciousness na gusto kong ma-appreciate ng ibang tao, na nagsusulat ako ng bagay na pinaghihirapan ko at pinag-iisipan ko. Kumbaga hindi siya dahil maganda lang pakinggan o uso lang pakinggan o tungkol lang sa mga bagay na karaniwan natin napapakinggan. Nagsusulat ako ng mga kanta na pinag-iisipan ko at nilalagyan ko ng labors na palagay ko meron ding ibang sasabihin sa ibang tao na nagkakaroon ng sariling buhay yung mga kanta na sinusulat. Okay, Romel. 10 taon mula ngayon,
paano mo na nakikita ang mga nalikha mo? Mapalibro, mga kanta, at pagbabahagi ng iyong kaalaman sa mga nagiging estudyante mo. Sana, 10 years from now, may mga sarili na silang buhay. Yung sabihin may mga sariling buhay, meron ng pinag-uusapan na ng ibang mga tao bukod sa intended kong ah, intention ko doon sa pagsusulat. At pag dumating yung punto na yun, palagay ko in a way na nakukuha niya yung intention ko rin sa pagsusulat na hindi lang ito basta sa sarili ko lang din. Na nabanggit ko kanina na personal sa akin yung mga kanta. Pero meron din kasi mga tao na nag-approach sa akin, nakakatawa Roy, na lagi nilang sinasabi sa akin na iba yung tama sa akin ng kanta mo, iba yung pabango, Yeah. particular yung pabango. Kasi meron silang personal na experience na narelate nila ron sa kanta, na iba na yung ibig sabihin bukod doon sa intention ko sa pagsusulat. So, palagay ko yung ganung idea na balang araw, yung mga sinusulat ko, meron na silang sariling meaning sa iba-ibang mga tao, sa mas maraming mga tao, bukod sa nakikinig ngayon. Yun yung gusto kong direksyon sa mga susunod na 10 taon man yun. At 10 taon na yun, sa sarili ko, makapag-perform pa ako sa mga tao, magawa ko pa rin yung gusto ko, na nag-share pa rin ako ng mga sinusulat ko. Maaari ba kaming makarinig sa iyo ng inang linya mula sa kantang Pabango? Di na hinahanap ang iyong amoy sa naiwang gamit. Di na niyayakap sa pagtulog ang luma mong damit. Kung na maalam ka, ay wala man lang salitang binanggit. Nangumpisang ang kwarto ko'y naging saradong daigdig. Sabi, no? Paano ko ba mailalarawan ng boses mo? Pero, Romel, halimbawa, kaharap mo siya, 15 years old na Romel, kausap mo siya. Sa tingin mo, ano kaya ang sasabihin niya sa'yo? Sabihin niya na tinutupad mo yung gusto ko at masaya ako at ako yung 15 years old na sinasabi sa sarili ko na tuloy-tuloy mo lang kasi nandiyan ka sa isang lugar na iniisip ko at gusto kong marating. Kaya sa lahat ng ginagawa mo, lahat ito pangarap mo. Kung papipiliin ka na magiging kapalit ng bawat pinaghihirapan mong nililikha, alin ang pipiliin mo? Katanyagan o kayamanan? Palagay ko kasi yung katanyagan ay inevitably magbibigay sa iyo ng kayamanan. Kaya kuha pareho yun eh. At the same time, yung katanyagan, so pinipili ko yung katanyagan dahil isa yun, pag may pagtanyag ka, inevitably, pwedeng may kayamanan kang makuha roon sa katanyagan na yun. Pangalawa, just because, hindi siya for the sake of being tanyag on itself, pero dahil pagkatanyag ka, meron kang pagkakataon na mapakinggan ng mas maraming tao. At bilang isang artist, marami akong mga kilalang artist na medyo selective sila na hindi ito para sa iba yung mga ginagawa ko. Ako yung artist na gusto kong habang nabubuhay ako, nakikita ako na na-appreciate ng ibang tao yung ginagawa ko. So, yung pagiging tanyag, magbibigay sa akin ng pagkakataon na mapakinggan ako. At yun naman ang gusto ko kaya ako nagsusulat na ma-appreciate ng ibang tao yung ginagawa ko. Ibigay muna kita ng pagkakataon na anyayahan ang mga nanonood sa Kwentong Pilipino na ikaw ay sundan sa inyong mga social media account. So, maaari mo nang i-promote sa Kwentong Pilipino. Hello, Kwentong Pilipino followers. Ako si Romel at pwede niyo akong i-follow sa mga account ko sa social media. Romel Bonus, Facebook, Romel Bonus, Instagram. Meron din akong YouTube, Romel Bonus. Doon ako mostly pa nagpo-post ng aking mga live performances. Pero sa ngayon kasi, wala pa kaming nasi-set up na Spotify account ko. So, hindi pa ako nagre-release ngayon sa Spotify. Pero hopefully, sa pamagitan ng Hollens Media, yung Hollens na
management at recording label ko ay makapag-record na rin kami at makapag-produce na rin kami ng mga studio recorded songs. Pero sa ngayon, nagpe-perform ako sa mga cafe, sa mga gatherings. Mhm. Pwede nyo akong sundan. Nagpo-post ako ng mga announcement sa aking mga gigs, tsaka mga appearances sa aking Facebook account. So, pwede nyo akong i-follow. Doon nyo rin makikita yung mga details about my books, yung iba pang mga endeavor. Pero mostly, ang ginagawa ko ngayon, nagpe-perform ako ng mga sarili kong kanta bilang isang singer-songwriter. Okay, mga Kapilipino, please support Omel Bonus kasi marami po siyang mga likhang maaaring kapulutan po natin ng aral and nagbibigay sa atin ng refleksyon ng buhay sa realidad. Simula nung tayo ay natutong magdesisyon para sa ating mga sarili. Ano ang maipapangako mo sa sarili mo sa mga darating na panahon? Ipapangako ko sa sarili ko na hanggang masaya pa siyang gawin, hanggang nakikita ko pa yung purpose ko dito sa pagsulat ng kanta, pag-perform bilang isang songwriter, hindi ako titigil, gagawin ko. Hanggang nakikita akong masaya ako sa ginagawa ko. Mula mismo sa iyo, paano mo mailalarawan ang isang estudyanteng nagmula sa University of the Philippines? Generalize ba? Generalize ba? Hindi ako makakapag-generalize kasi palagay ko illusion pa rin yung idea na meron lang isang standard na UP student pa na parang lahat ng yan pinakamagagaling, pinakamatatalik, mga ganyan. Pero ang binibigay kasi ng UP sa mga estudyante niya, tinitrigger niya na mag-isip para sa sarili, china-challenge, ginagawang critical ang lahat ng bagay. No? Hindi siya in-overcomplicate, pero lahat ng bagay dapat mong questionin. Merong ganoong instillness ang UP sa kanyang mga estudyante. Kaya siguro maraming mga napoproduce ang UP na mga magagaling sa iba't ibang mga larangan. Dahil hindi kanya tuturo ang maging safe doon sa ginagawa mo. Lagi kanyang tinitignan ng iba-ibang mga approaches, iba-ibang mga paraan sa pamamagitan ng mga tools na tinuturo ng mga nagtuturo doon. Kaya palagay ko merong ibang perspektiba lagi pagka nanggagaling sa UP. Kung magbabalik tanaw ka mula ng kabataan mo hanggang ngayon, dumating ka ba sa punto ng buhay mo na munti ka nang bumitaw sa paniniwala sa Diyos? Yes. Sa panahon na merong mga scientific ideologies akong na-encounter, napalagay ko incompatible doon sa paniniwala sa Diyos. Pero eventually na-realize ko hindi siya incompatible. Maraming mga compatibilities ang karunungan ng tao na nalalaman ngayon na actually nagli-lead hindi sa paniniwala na walang Diyos, kundi sa paniniwala na ang lahat ng mga bagay sa paligid natin ay intelligently designed para sa buhay natin. At sa akin, in my case, nare-realize ko yan habang tumatagal na lahat ng mga bagay na nangyari sa akin hindi random. Meron itong factors, yung mga nangyayari sa akin, yung mga ginagawa ko, kung sino at bakit ako ngayon ganito. At palagay ko sa ibang mga bagay din. Napalagay ko, pwede kasi mong tignan bilang isang tao, lahat ng mga nangyayari. Pag tinignan mo bilang tao, maguguluhan ka. Pero pagka tinignan mo siguro on a larger perspective, umangat ka. Yun din yung idea ng ibang pagtingin na kanta ko. No? What if tignan mo siya sa mas mataas na perspective? Sa mata ng mas malaking entidad. Marirealize mo na matalino ang pagkakagawa sa daigdig. At hindi siya po pwedeng, hindi mas improbable sa akin na isipin na hindi siya, walang gumawa nito. So, eventually, tinanggap ko, baka subconsciously, na may gumawa nito. Kahit na, hindi siya direct yung magiging sagot na, ito, andito yung Diyos. May papakilala ko sa iyo. Ano ang nais mong sabihin sa mga magulang mo? Mama at Papa, salamat po sa support sa akin lagi. May pagka non-conformist ako, may pagka makulit ako, tsaka pasaway ako. Pero yung magulang ko lagi akong iniintindi at sinusuportan sa mga ginagawa ko. At
natutuwa ako na kumpara sa ibang mga artist, ako yung isang artist na fan ko muna yung magulang ko kesa fan yung ibang tao na Mm. sarili ko. So, masaya ako na naniniwala muna sa kakayahan ko yung mga tao na immediately nakapaligid sa akin. Tanong ko pa sa iyo, ikaw ba ay nakapaglakbay na sa mundo ng baghari? Para ang dami ko agad na naisip. Iba-ibang kailangan ko munang i-define what is baghari. So, Kailangan mong ilarawan kung ano ang baghari para sige. sa iyo. Ang baghari And- para sa akin ay yung perception tsaka yung sensation ng creativity. Yun yung baghari sa akin. So, yung paglalakbay ko, maaaring ano siya virtual tsaka cognitive na paglalakbay. Mhm. Hindi literal na paglalakbay. So, ang sagot ay, oo, kung yun ang pagkakahulugan ko sa paglalakbay sa baghari. Ikalawa at huling matalinghagang tanong pa sa iyo, handa ka na bang pumirma sa hangin? Lagi akong pumipirma sa hangin. Naglilista ako lagi sa tubig. At lagi ko naman naaalala kung ano yung nililista ko. Romel, maraming salamat Thank sa pagbabahagi mo sa amin dito sa Kwentong Pilipino. Kaya mo bang itago kapag ikay nabibigo sa isang pangarap? Tago. Kaya. Dali lang naman siya. Okay. Romel, maraming salamat sa iyong pagbabahagi dito sa Kwentong Pilipino. May mga nais ka bang pasalamatan bago tayo tuluyang magpaalam sa Kwentong Pilipino? Gusto ko pasalamatan, of course, yung family ko, yung mama at papa ko, yung kapatid ko, mga kapatid ko, yung kuya ko, si Renan, yung ate ko. Yung ate ko ay kasalukuyan ngayon nagagamot. Yun yung medyo struggle namin ngayon ng pamilya. Nagagamot siya ng autoimmune disease. Pero magaan kasi namin pamilya, hindi kami hindi kami conflicting lagi. Even though meron pa rin naman parang mga conflicting, pero magaan namin tinitake yung challenge ba ng universe na may sakit yung kapatid namin. Pero pinagtutulong-tulungan namin. So gusto kong pasalamatan din yung ate ko sa sa pagiging fighter. Palaban siya, parang lalaban ako kahit may sakit, ilaban natin to. So gusto kong pasalamatan yung ate ko. Gusto ko rin pasalamatan si Carmela, girlfriend ko si Carmela, sa palaging pagsuporta sa akin. Pag kami mga gig, talagang sumasama yun, nag-picture, nag-video. So maraming salamat sa inyo lahat kasi mga kamag-anak ko sa mga kaibigan. Kayo rin yung dahilan kung bakit ako nandito, bakit ako gumagawa. So maraming salamat sa inyo. Okay, Romel, mula sa akin at sa Kwentong Pilipino, maraming salamat sa paglalaan mo ng oras at pagbabahagi sa amin dito sa Kwentong Pilipino. Hangad ko ang iyong tagumpay bilang isang malikhaing manunulat at bilang nagpupursiging maglikha ng mga mapaghugot na mga kanta na naglalarawan ng ating mga emosyon bilang isang Pilipino. Muli, sa lahat po ng mga nanonood sa Kwentong Pilipino, supportahan po natin lahat ng mga taong nagbibigay sa atin at nagpaparealize ng mga bagay na minsan nakakalimutan natin sa ating mga sarili. Muli, maraming salamat, Romel Bonis. Maraming salamat din po. Mga ka-Pilipino, hanggang dyan na lamang po ang aming panayam. Maraming salamat hanggang sa muli ng aming paglalahad dito sa Kwentong Pilipino.